Sa pagbubukas ng ASEAN Tourism Meeting 2026, iginiit ni Secretary Frasco na patuloy ang suporta ng Malacanang sa kanyang pamumuno sa kabila ng mga kontrobersiyang hinaharap ng ahensya. I'm very grateful to our President as well as to the national government for supporting tourism in the Philippines. I believe the matter has been clearly addressed by the palace and that has yielded that I continue to enjoy the President's trust. So I'm very grateful for that. Ayon pa sa kalihim, hindi lamang ito usapin ng personal na tiwala. May malinaw umanong direktiba ang Pangulo. Unahin ang turismo bilang haligi ng pagbangon ng ekonomiya matapos ang COVID-19 pandemic na labis na nakaapekto sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Kasabay ng ASEAN Tourism Meeting 2026, tinututukan ng Department of Tourism ang pagpapalawak ng marketing campaigns at pagpapalakas ng ugnayan sa mga lokal at international stakeholders. Hakbang na layong magdala ng mas maraming bisita at trabaho sa bansa. Personal din nagpasalamat si Frasco sa mga Cebuano na anyay patuloy na nagpapakita ng malasakit at kilalang world-class hospitality sa mga bisita. And nagpasalamat sad ko sa atong mga kaigsuunang Subuanon nga padayon gayod nga nagpakita sa ilang kaligdong isip mga Subuanon ug ilang gipakita gayod ang ilang manindot kayo nga gawi no sa paghatag og world-class hospitality alang sa atong mga bisita sa lain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Magtinabangay ta aron nga mulambo ang turismo sa Pilipinas. Samantala, tinugunan din ng Department of Tourism ang reklamo ng ilan kaugnay ng mataas na pamasahe sa eroplano, partikular na patungong Siargao, isang isyong direktang nararamdaman ng mga turista at lokal na komunidad. Ayon kay Frasco, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOT sa mga airline companies upang mapababa ang singil sa mga biyahe patungo sa mga pangunahing destinasyon sa bansa. Yung meeting po namin last year ay nagbigay po ng commitment yung Philippine Airlines, Cebu Pacific, pati na rin po yung AirAsia na yung top 2 na pinakamahal na price buckets nila ay tatanggalin po nila. And we insisted on the part of the Department of Tourism nga nararapat lang po na magkaroon tayo ng monthly publication of price index sa airfares and that this be fully transparent and that the Civil Aeronautics Board strictly enforce clear guidelines in terms of price ceilings. So we're hopeful that with the quick action of the CAB and with our coordination with the DOTR, mabibigyan po ito ng solusyon. Paglilinaw ng DOT, marami pa ring destinasyon sa bansa na abot kaya, may likas na ganda at handang tumanggap ng mga bisita mula sa loob at labas ng Pilipinas. So there are very many competitive destinations in the Philippines. As far as Cebu is concerned, because of our partnerships and our focus on routes development, there were no less than 12 new international flights coming into Cebu. So that shows the growing connectivity of this very beautiful province.